Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Meron po akong hawak na Bible, New Testament, galing sa Gideon International. Pag nakakakita po kayong ganito, lampara. Sa Gideon International yan. Bible sharing po ito. Na, dito sa Rosero, sa parke. Ang Biblia ginagamit para ang tao maturuan. Tayo mga tao, upang turuan tayo ng tamang aral. Hindi tayo gumagamit ng Biblia para tayo pasamain o para tayo punahin, kundi para tayo turuan. Kasi yung nakalagay sa Biblia, parang ganito yan. May tanong, may sagot na yan. Kaya kahit hindi ka nagtatanong, nagbabasa ka, parang nasasagot yung nasa kaisipan mo. Ganyan po ang Biblia. Ganyan ang Biblia. Yan ang gamit ng Biblia. Ano po? Tingnan natin yung sulat ni Pablo. Ito, sabi niya, sa Efeso, chapter 5, verse 15. Kaya ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Kita nyo? Ingatan. Kaya tayo bilang mga tao, yan tinuturuan na tayo ni Pablo niya. Anong sabi niya? Kaya ingatan ninyo kung paano tayo namumuhay. Kasi po, kaya kung walang nagtuturo, paano yan? Kaya yan ay isang malaking babala ni Apostol Pablo sa ating buhay sa araw-araw. Tuloy na, mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Comparison mangmang at matalino. Ang pipiliin mo, mamuhay ng matalino. 16. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalayin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Yung pala yung purpose. Yung pag-iingat sa ating buhay araw-araw, ano sabi ni Pablo? Gumawa ng mabuti. So, ibig sabihin, lahat ng mga tao, sinasabihan ni Pablo na mag-ingat tayo sa buhay nating ito. Hindi lang tayo mag-ingat, kundi mabuhay tayo. Anong sabi niya? Samantalayin ninyo ang bawat pagkakataon. Lahat ng pagkakataon na makagawa ng mabuti. So, kapag gumagawa ka ng mabuti, sa tingin ng tao, mabuti yan. Mabuti nga ginagawa mo Alang naman gumagawa ka ng mabuti, sasabihin ng tao, asama ng tao ito. Magiging ganun ba ang impresyon ng tao? Hindi po. Pag gumagawa ka ng mabuti, sigurado sasabihin ng tao, mabuting tao. Kung nakita nila, gumagawa ka masama, ano sabi ng tao? Masama ang tao yan. Kaya tayo winawarningan o pinapayuhan o tinuturuan ni Apostol Pablo habang tayo nabubuhay sa mundong ito ay mag-ingat tayo. Kasi yung kaisipan ng tao masyado pong malikot. Halimbawa, mabait kang tao. Walang hinihintay ang tao dyan kundi yung magkamali ka para meron siyang may sumbat sa iyo. Kasi mabait ka Wala siyang may sumbat kung mabait ka Kaya naghahanap sila ng pagkakataon na makagawa kahit maliit na bagay lang.
may sumbat sa iyo. Ganyan po eh. 17, huwag kayo mga hangal. Ano yung hangal? Kasi yan ang baliw. Alam niyo yung baliw kung ano yun? Wala sa tamang kaisipan. Oh. Maging yung, kaya yung hangal po, parang baliw yan. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Oh. Uunawain pala natin ang kalooban ng Diyos. Kung ganun tayo mag-isip, inuunawa natin ang kalooban ng Diyos, sigurado, wala tayong nagiging problema dito sa buhay natin sa lupa, maging sa mga pagkikitungo sa mga tao. Lagi mong inuunawa eh. Halimbawa, may nag-aaway. Siyempre, kung nakita mo nag-aaway, di mo naman alam kung ano ang punot dulo. Kailangan unawain mo. Bakit kaya sila nag-aaway? No, alamin mo yung punot dulo. Bakit itong dalawang taong ito nag-aaway? Bakit itong dalawang taong ito nagsasakitan? Yun. Hindi yung pag dumating ka, nag-aaway at yung may kinakampihan ka na. Kaya sabi niya, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay? Huwag kayong maglalasing. Alam niyo ito, maglalasing. Maraming mga katwiran yan, yung mga toma. Sabi lang ako, hindi ako naglalasing. E saan ba nagmumula yung lasing? Hindi po ba sa pag-inom ng alak? Nakikita ka bang naman umiinom ng alak pero naging malasing ka? Yan ang katwiran ng mga umiinom ng alak. Sabi nila, hindi naman ako mahilig maglasing. Akala mo totoo, ano? Pero maling katwiran. Siyempre, didipesa niya ang kanyang. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasira yan ng maayos na pamumuhay. Di ba totoo? Kumisan, paglasing ang lalaki, ang asawa lalaki, pag umuwi, walang dat ng pagkain, di ba na nag-aaway silang mag-asawa? Ngayon, nasasabihin ng asawa, buti kaibigan mo, kinabang nasa sweldo mo, samantalang kaming pamilya mo. Di po ba? Yun, dumating kang lasing, naghahanap ka ng makakain, samantalang wala ka pa pang-intregang sweldo. Yun ang nakakasira. Di po ba? Sa halip, sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Yun. Kasi po, pag napuspos kayo ng Espiritu Santo, magiging maganda ang inyong kaisipan. Kaya, sabi niya, sikapin. Paano nyo gagawin yun? Lagi kayong dudulog sa Diyos na sana yung mga problema makayanan ninyo. Yan ang pagdulog sa Diyos para mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Well, the Holy Spirit sa'yo. Magtatahan sa'yo, tatahan. Ika nga. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng salmo, mga himno, at mga hawiting espiritual. Yan. Alam nyo, kahit mag-isa ka lang, kung marunong ka namang umawit, yung mga awit para sa Diyos, awitin mo. Ang bagay na napuspos ka ng Diyos ng kanyang espiritu. Maawit ka sa Diyos. Nagagalak ang Diyos sa iyo niya. Kapag nakapagala ng awit sa Panginoon Diyos.
buong puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. Oh, kailangan talaga nasa puso niyo. Yung umawit na wala sa direksyon. Kailangan. Ayan, oh. Puso. Ni Apostol Pablo 20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Yan. Yung last part natin to, lagi kayong magpasalamat. Lahat ng bagay, ipagpasalamat ninyo. Pangalan ni Jesucristo. Ang ganito po, para sample, di kakain kayo. Gagawin mo, bago man lang kayo kumain, magpasalamat kayo sa Diyos. Ganito, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong aming kakainin sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi sa kanilang kakain. Hindi ganon. Kailangan sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat ka sa Diyos. Kasi si Jesus yung anak ng Diyos at siya yung namamagitan sa iyo at sa Diyos. Kaya pag nagpapasalamat ka sa Diyos sa pangalan ni Jesus, yung pasalamat mo dinidilig ni Jesus sa Diyos sa langit. Kaya yun ang sabi ni Pablo. Lagi kayo magpasalamat. Paminsan, lahat ng bagay, nagpapasalamat ka. Lalakad. Natisod ka. Hindi ka naman tumba, hindi ka naman napukpok. Pero muntik ka lang madisgrasya dahil natisod ka ka. Nilaran sa lahat, Panginoon. Initan mo po ako. Kasi ang hindi kaya the moment na nakakaranas ka ng kabutihan ng Diyos, nagpapasalamat ka. Halimbawa, sumakay ka ng sasakyan at nakarating ka ng maayos sa iyong pupuntahan. Pagdating mo sa pinuntahan mo, salamat Panginoon, maayos akong nakarating dito. Yun po. May bagong kabibiya tingin mo naman ang tulong ng Diyos. Nata kanya na maging maayos ang Kaya lagi, hindi po sinabing panmisan o linggo-linggo, buwan-buwan, kundi ang lagi, wala pong pinipilong oras yan o minuto. Was na nakakaranas ka ng kabutihan ng Diyos, lagi kang nagpapasalamat. Tao po, narapat sa Diyos. Hindi siya nagpapasalamat. Magpasalamat po kayo sa pagkakasya ng kalooban ng Diyos. Yan ang nakalagay O tignan pa natin yung sulat ni Pablo. Sa unang Thessalonica, chapter 5. Ito. 16, 17, 18. Huwag ninyong, magalak kayong lagi, maging matyaga sa panalangin, at ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sa pagkakahon ang ibig ng Diyos. Yan palang magpasalamat tayo sa Diyos. Yan pala kalooban ng Diyos Bakit ang tao napakadamot? Bakit hindi siya makapagpasalamat? Hindi niya kasi alam ang batas ng Diyos. Kaya dapat malaman niyo po, kayong mga nanonood ng video ito, na yung pagpapasalamat sa Diyos, yan ay kalooban ng Diyos mismo. Amen.
Anong gagawin natin? Eh di magpasalamat tayo sa Diyos. Masama po bang magpasalamat sa Diyos? Hindi. Eh kung yung kaibigan mo nga, pag binigyan ka ng harap na pagkain, totoo salamat ang ginagawa mo. Kung minsan nga, binula mo po siya. Ang Diyos, hindi mo pwedeng pasalamatan. Bago ka kumain, sabihin mo, salamat Panginoon, binigyan mo kami pagkain ngayon. Kasi yung pagkain po natin, galing sa Diyos yan. Ayon po sa Mateo 6, basahin natin. Sa buong mundo, ang lahat ng pagkain ng tao galing sa Diyos. Bakit hindi mo mapasalamatan ng Diyos? Ayan. Mateo 6, verse 9. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka. 11. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Oh. Sinong pinagmumulan ng pagkain? Ang Diyos. Pero bakit ayaw mo siyang pasalamatan? Ano kaya ang dahilan? Diba? Pasalamatan mo siya. Kasi galing po sa kanya lahat ang kailangan mo eh. Sa kanya galing ang kailangan mo. Walang ibang pinagmumulan niya kundi ang Diyos. Amen? Amen. Tandaan niyo po yan bilang mga tao. Lagi po tayong inobliga ng Diyos na magpasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay na mabuti na nakakamit natin, pasalamatan natin. Yung hangin na nalalangap natin, pasalamatan natin ang Diyos. Bakit? Isipin nyo po, binibigyan tayo ng hangin para tayo huminga. Walang bayad yan. Diba? Yan nakalipas na maghapon, nalayo ka sa aksidente, sa kapamakan. Pasalamat sa Diyos. Sa dami ng, hindi naman ninano, sa dami na na-aksidente, araw-araw sa balita. Isa ka sa mga hindi na-aksidente. Kaya pasalamatan mo siya, kaibigan. Pasalamatan natin ng Diyos sa ating buhay. Yan ang gusto ng Diyos. Na tayo mga tao na Kanya nilikha ay kailangan, ano daw? Tayo mapagpasalamat. Ayon sa Biblia, o ginagamit ko po, sabi ko nga, Gideon. Manipis lang, Testament ito. Lagi niyo po tatandaan, napakabuti ng Diyos. Kaya, kung yung kaibigan nga natin, kung ano man ang naibigay sa atin, kahit maliit na bagay, pinasasalamatan natin sila. How much more, ang buhay mo, buhay ko, buhay nating lahat. Bigay ng Diyos, pinagagamit ng Diyos, eh di mas lalo magpasalamat tayo na meron tayong buhay na ganito. Ngayon, pagpatay ka na, mapagpasalamatan mo pa ba ang Diyos? Hindi na, patay ka na nga eh. Eh, sino lang ang pwedeng magpasalamat? Eh, di yung mga taong nabubuhay. Kanya lang ang problema, nabubuhay na nga sila, hindi nga sila marunong magpasalamat sa Diyos. Halimbawa, aras ng kain. Alam pasalamat, kain lang ng kain. Hindi ba? Hindi niya ba napupulang mga kaibigan? Yung mga kakala. Kanya sa mga daan. Di ba? Labas. Katulan mo yan. Sige, ano? Dito na po ang ating munting video. Yan. Nawa, meron po na po aral ay yung kilo. Hindi sa akin, kilo. Share.
na siya, ano, subscribe kayo. Diba? Kaya ako mag-click. Yeah. Malay nyo. Kapag na-share niyo sa iba, malay ninyo. Lang na-share niyo, ito yung kailangan. Napakaganda niya. Higing kamay kayo ng Diyos. Kesa naman share kayo kung ano lang. Ba? Sige po. Ito na lamang. Kaibigan ng Diyos. God bless. Bye. Tingin ko hello. Bye.